Melissa point of view. The party will start at 7 p.m. but my plan is I'm going there at 7:30 p.m. para mag-date crush at manggulo. Jacob and Nika is already there. That's what Nika says to me through text. Hindi niya alam ang plano kong manggulo. Pero alam kong pumunta lang naman yun doon kasi inimbitahan siya ni Jacob bilang date at hindi nun aaksayahin ang pagkakataon na maging date ni Jacob na isang kilalang engineer at model sa bansa, idagdag pang maimpluwensya din ang pamilya nito. Tsaka umamin din sa akin ng kaibigan ko na kaya siya pumayag na may maganap sa kanila ni Jacob dahil gusto niya raw ito at mukhang feeling ko pa nga in love na siya kay Jacob. When the clock strikes at 7:05 p.m., nagbihis na ako into my block-fitted backless dress na kumikinang pa dahil sa mga maliliit na diamonds na andoon at avabdani ko lang yon kaya naman lantad ang mahaba at maputi kong legs. My hair is in the high ponytail and it makes me look fierce and sophisticated. My makeup is also in a fierce look and my lips is in red. Sinuot ko na rin ang red heels kong mataas ang takong at nilagay ko na lang din muna ang black mask ko na gagamitin ko mamaya for my entrance sa dala kong purse. At exactly 7:20 p.m. ay nagpahatid na lang ako sa driver ni Daddy papunta sa venue ng engagement party. Na makarating ako roon ay sinabihan ko ang driver na wag munang umalis at antayin na lang ako kasi sabi ko hindi naman ako magtatagal sa loob. Their engagement party is held in one of Mr. Alden Ruiz Hotel Garden. Kaya naman habang papunta sa garden, ay rinig na rinig ko ang boses ni Andrea na mukhang nagbibigay ng speech. Napangisi ako at isinuot na ang black mask ko kasi mag-gate crush na ako. Mabuti na lang at walang guards na naggalat. Mukhang sang-ayon din ang gabing iyon sa gagawin ko and looks like I'm just in the right time to ruin the party. I'm so lucky to finally found the one that I'm looking for. And I will never regret marrying this man who makes me happy and contented of what I achieve in my life. I love you so much, Xander. And I can't wait to be called Mrs. Andrea Chua. Naabutan kong sinabi ni Andrea. Andrea, you'll never say that if you only knew that he once cheated on you. Pumasok ako at naglakad sa gitna. Tsaka pumalakpak ng malakas dahilan upang matigil si Andrea sa mini stage at napalimgon sa akin at lahat ng mga bisita nila. Nakita ko pa nga pamilyang Ruiz na napakunot sa ginawa ko at kasama nila sa mesa sina Jacob, Patrick at si Nika na nalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Siguro ay alam niyang ako ang nanggulo kahit pa nakamaskara naman ako. What a sweet speech, Miss Andrea, or should I say, soon to be Mrs. Andrea Chua? Sabi ko at ramdam ko ang sarkasmo sa boses kong iyon. Nawala ang kaninang masayang ngiti sa mukha ni Andrea at napalitan ng pagtataka at galit. Tumigil lang ako sa harap ng mini stage kung nasaan silang dalawa ni Xander na ngayon ay hinahawakan ng isang kamay ni Andrea na parang pinipigilan sa tangkang pagsunod sa akin. Nakita kong napatayo sa kinatatayuan niya si Patrick. Who are you? What do you want? Matapang na tanong ni Andrea. Ngumiti ako. I'm your fiancé's ex. And I want you to know what he'd done to you, to us. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Xander sa sinabi ko. Siguro ay nalaman na rin niyang ako ang babaeng ito. Napakunot ang noon ni Andrea. What do you mean, he done to us? Bago ako sumagot, kita ko ang nagmamakaawa mukha ni Xander kay Andrea na para bang sinasabi na huwag maniwala sa akin si Andrea. Are you really sure na papakasalan mo ang lalaking to? I mean, yeah, he's handsome, charming, and rich. But is he loyal to you? Faithful? Mapaglaro kong tanong kay Andrea at nakita ko kung paano siyang natigilan sa sinabi ko. Mas lalo akong napangisi. Babe, don't listen to her. She's ruining us. Sabi pa ni Xander at tinignan ako ng masama. Nakita kong binitawan ni Andrea ang nakahawak na kamay ni Xander sa kanya. Mukhang napaisip siya sa sinabi ko. Tinignan ako ng matalim ni Andrea. Who are you? It's not important who I am. But let me inform you that this guy that you're going to marry is a two-timer. Habang magkarelasyon kayong dalawa, ay nakipagrelasyon din siya sa akin. Parehas na tayong pinaglaruan, pinaikot. Galit ko, sigaw. At mas lalong natigilan si Andrea sa mga sinabi ko. That's the truth. At may ebidensya pa ako kung ayaw talaga nilang maniwala sa mga pinagsasasabi ko. Tuluyan na lumapit si Patrick sa amin
at tinangkang lumapit sa akin. Miss, you are making a scene here. There are medias here already. Please stop what you're doing. Our family's silent image will be ruined. Mahinahong pakiusap niya sa akin. He's wearing a tuxedo and he looks more handsome because of it. Napabuntong hininga ako at ngumiti pa ng pilit sa kanila. I can see that Andrea is already crying while slapping Xander's chest and says something that I couldn't heard. My plan works. Don't worry, handsome. I'm done here. I ruined the party and also the lovely couple, so I'm going now. Good night to the lovely couple and congrats. Sabi ko bago tumalikod at naglakad palabas ng garden. I didn't expect that this is going to be very easy. Akala ko pa nga manghihingi ng proof si Andrea pero mukhang hindi na kailangan iyon. Kasi alam naman siguro niya sa sarili niyang ramdam niyang hindi naging loyal sa kanya si Xander. Alam kong mali ang manira ng may relasyon pero masisisi niyo ba ako? Kung ang lalaking minahal ko ay pinaglaruan lang pala ako at ginawa pang kabit? Masakit para sa akin ang ginawa niya. Kaya naman hindi niyo ako masisisi kung ginawa ko iyon. Palapit na ako sa nakapark na sasakyan sa parking lot na may biglang may humigit sa katawan ko dahilan upang matanggal ang suot kong maskara. At hindi na ako nagulat sa lalaking humigit sa akin na ngayon ay gulat na nakatingin sa akin. Gorgeous? Walang emosyon kong tinignan si Patrick na hindi makapaniwala na malamang. Ako ang sumira ng engagement party ng kapatid niya. Kinuha ko sa pagkakahawak niya na braso kong hawak niya at tatalikod na sana nang mabilis siya uling humarang sa daraanan ko. Gorgeous, is that really you? Aniya na mukhang hindi pa rin makapaniwala na ako nga iyon. So what if it's really me? What would you do? Matapang kong sabi sa kanya at nakita ko kung paanong ang hindi niya makapaniwalang hitsura kanina ay napalitan ng inis na hindi ko alam kung dahil ba sa sinabi ko o ano. Gorgeous, kanina pa ako galit sa nangyari sa engagement party but knowing that it's you, I don't know what to feel. Humalukip-kip ako sa harap niya at matapang na sinalubong ang namumungay niyang mga mata. Then, be mad at me. I don't really care anyway. Sabi ko at walang pasabing nilagpasan siyang pasakay sa nakaparadang kotse at walang lingon akong sinabihan ng driver na umalis na kami roon. Masaya ako dahil naging matagumpay ang plano kong panggugulo at mukha pang mapopospo ng kasal dahil doon. Pero hindi ko alam kung bakit may parte sa akin na malungkot. Hindi ko nga lang alam kung para saan ang pagkalungkot na iyon na parte ng nararamdaman ko. Pagka-uwi ko ay sa mansyon ay naabutan ko nakaupo si Nika sa itim naming sofa at mukhang ako ang sadya niya. Dahil na makita niya akong papasok ay kaagad siyang tumayo sa pagkakaupo at halukip-kip ang kamay na tinignan ako. Alam kong sasermonan niya ako dahil sa ginawa kong panggugulo. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang babaeng nanggulo sa engagement party, Melissa. Seryoso niyang sabi na nahuli ko nakatingin sa suot kong black fit at blackless dress. You even dress like a real antagonist to their love story. But gosh, you look so gorgeous and stunning. Medyo natawa ako ng bahagya sa huli. Sinabi niya na pinuri pa talaga ako. But it's true. Sinadya ko rin naman na ganito ang isuot para talaga magmukha akong kontrabida sa harap nila. Natotoo naman kasing ginulo ko ang masaya nilang engagement party. Nilagpasan ko sa malaking sala si Nika na sumunod naman sa akin papuntang kusina. Lumapit ako sa makabagong ref namin at kumuha roon ng ice cubes tsaka ng mamahaling wine na galing pang ibang bansa. Naalala ko pa nga na magtanong ako kay Daddy kung bakit may mga mamahaling wine siya rito at mukhang imported pa. Ani ay regalo daw ng mga business partners niya o di kaya ay mga kakilala. Kumuha ko ng 2 babasagin na baso at nalagyan niyo ng ice cubes tsaka ibinuhos iyon sa baso. Hindi ko pa natitikman ng ganitong klaseng wine, kaya medyo dinamihan ko ang paglalagay ng sa akin at konti lang kay Nika na napangiwi pa sa rami ng inilagay ko sa baso ko. You're celebrating the success of your plan, Melissa? Tanong pa ni Nika na nakatingin lang sa hawak na baso na may lawang wine at pinaikot-ikot iyon. Inisang tungga ko lang ang laman ng baso ko at napangiwi ako sa tapang ng wine na gumagapang sa lalamunan ko. Kainis, napakatapang pero masarap. Sinagot ko naman ang tanong ni Nika na nakamasid na sa akin ngayon. Yes, nakagandi na rin ako sa wakas sa lalaking yon. Nagsalin pa ulit ako sa baso ko at diretsong tinungga ulit iyon, tsaka nilagyan ulit. So, you're done with him kasi nakaganti ka na? Si Nika ulit at sumimsim ng kaunti sa baso niya tsaka napangiwi sa lasa ng alak. Umiling ako sa kanya. No, I'm not done yet.
Umpisa pa lang yun ang paghihiganti ko sa lalaki yon, Nika. That's not enough para makaganti sa ginawa niya sa akin. Pero kailangan ba talagang kasama si Andrea sa naging galit mo kay Xander? I mean, hindi niya alam na pinagsabay kayong dalawa ni Xander. Aniya pa, bumuntong hininga ako. Pero ngayon alam na niya. Kaya mag-isip-isip siya na mabuti kung papakasalan pa ba niya ang lalaking yun o hindi na. Siguro naman sa gandang niyang yun. Makaka-move on ka agad siya kay Xander at makakahanap ng mas better. Napailing na lang sa akin sa Nika. Dahil sa sinabi ko habang ako ay nasa bote ng mismong umiinom at ramdam ko ng unti-unti na ako nalalasing dahil sa bilis kong uminom. Sana lang talaga, hindi umabot kay Tito Leon ang ginawa mo cause I'm sure you're going to be scolded or worse, grounded for how many months? Wika, paninika at inubos na ang laman ng baso tsaka iyon nilagay sa counter. Uuwi na ako sa kondo ko, Melissa. Good night. Tinanguan ko lang siya at pinanood na umalis sa mansyon. Alam kong inaalala niya ako at nagpapasalamat akong andyan siya parati para sa akin. Pero alam ko rin, hindi sa lahat ng panahon ay naririyan siya para sa akin kasi may sarili din siyang kinakaharap na problema. Ayaw niya lang magsabi kasi may pinoproblema ako. I hope Jacob feels the same way how Nika felt for him cause Nika deserves so much love for being a good friend and a daughter. Nang tuluyan ko na maubos ang tinutungga kong bote, ay nilapag ko lang rin iyon sa counter at pasuray-suray naglakad paakyat sa kwarto ko. Mabuti na lang at hindi naman ako nadulas kahit pangalasing na ako. Pagkarating ko sa kwarto ko ay pasalampak ako nahiga sa kama ko. Gorgeous, I'm really pissed off what you've done earlier in the engagement party but knowing that it's you, I don't know what to feel. Biglang pumasok sa utak ko ang mga katagang iyon, kaya napamulat ako ng mga mata. Kainis, bakit bigla akong naalala yung mga sinabi niya kanina? Yung mga namumungay na malungkot niyang mga mata, ang magkasalubong niyang mga kilay, at kung paanong itinaas niyang pabalik ang iilang hibla ng kanyang buhok. Napakagwapo niya talaga. Wait, bakit pa iniisip ko ang lalaking yon? Tumigil ka, Melissa. Masasaktan ka lang. Saad ng bahagi ng isip ko bago ako tuluyan nakatulog. The next morning, nagising ako dahil sumasakit na ulo ko. Kainis, may hangover na naman ako. Ang sabi ko pa naman noong nakaraan na hindi na ulit ako iinom ng marami pero hindi ko napigilan ang sarili kagabi dahil na rin sa nagtagumpay ang plano ko. Kahit sumasakit ang ulo, ay ginawa ko ang mga daily routine ko sa umaga at pagkatapos ay bumaba na ulit ako para kumain. Naabutan ko pa nga nagluluto na si Yaya Gloria at may mga pagkain na nakahanda sa mesa. Buti at kising na po kayo, Ma'am Melissa. Magandang umaga po, ani Yaya Gloria. Bumati ako at pabalik at lumapit sa coffee maker para magkape. May hangover ka ba? Tanong naman niya na mapansin na pahawak ako sa ulo ko. Tinanguan ko lang si Yaya bilang sagot. O siya, kumain ka na lang muna at ikukuha kita ng gamot sa hangover. Gumiti ako kay Yaya Gloria tsaka sinunod ang sinabi niya. May nakahaing bacons, hotdogs, sunny side up, fried rice, tocino, at meron ding salad na sigurado akong ginawa ni Yaya Gloria. Para sa akin yun, kasi palagi ako nagsasalad kapag umaga. Nag-abala pa talaga si Yaya na gawan ako, kahit hindi ko naman na-request sa kanya. Okay lang naman sa akin ako na ang gumawa, dahil parte ito ng diet ko. Maya-maya ay bumalik na si Yaya Gloria gagdala ang kinuha niyang gamot para sa hangover ko. Mabuti na lang at nandito si Yaya Gloria na kahit papaano ay pinaaalalahanan ako sa iilang bagay na ginagawa o gagawin ko. Nang matapos na akong kumain, ay nagpaalam na ako kay Yaya Gloria na papasok na dahil malapit na mag-8 a.m. Mabuti na lang at medyo hindi na sumasakit ang ulo ko dahil sa pinainom na gamot ni Yaya Gloria. Nang maipark ko ang kotse ko sa parking lot, ay pumasok na kaagad ako sa gate, diretso sa classroom ko. Naabutan ko naglalaro at nagkukwentuhan ng iba sa mga estudyante ko at gaya ng parati nilang ginagawa kapag nakikita ako ay binabati nila ako at binabati ko naman sila pabalik. Napansin kong bakante ang upuan ni Joshua sa may gilid ng bintana. Siguro ay hindi na nila pinapasok muna dahil sa nangyari kagabi at malamang rin ay sinabi na ni Patrick na ako nagulo sa engagement party kagabi. Ano kaya ang kahihinat na ng ginawang gulo ni Melissa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.